wonder why I do what I do and why I have given my life to serving Jesus and doing His will, working for Him day and night. Well, I can't explain it, it's simple but true, and I started not too long ago. When God made a change, He made a difference, places love deep in my soul. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. Fit to be a servant, Jesus has made me an heir to an eternal kingdom way up in heaven that God has gone out to prepare. That's why I'll serve Him while there is still time before the day comes to depart. And what keeps me going and so determined is this love down deep in my heart. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. It makes me want to tell everybody I see about this love that's down deep in my heart. In my heart. We're a band of Christian soldiers fighting Satan every day. We're standing up for Jesus while we're kneeling down to pray. If His precious blood has cleansed you and has washed away your sin, that makes you a member of the blood-washed band. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, then one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, then one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up as a member of the blood-washed band. Blood-washed band. Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. And gone are the mornings when fear without warning
and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forgets. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed by pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am now under that beautiful wonder of grace that erased all my past. And I feel the heartbeat of mercy inside me. And now I have found joy at last. I live in freedom that chains cannot bind, and I won't look back on what I've left behind. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me, for me. You came into the family through Jesus' precious blood. You tasted of his goodness and his love. He showered you with blessings. He's building you a home. But somehow on your journey, you're standing all alone. You've wandered far from homeland, down paths so dark and cold, in search of all the treasures
you could hold. Your freedom brought you bondage, rebellion brought you fear. But Jesus stands behind you, and homeland is so near. Come home, your Father really loves you. Come home, it's where you ought to be. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. Come home. Remember how it used to be when fellowship was sweet. Those times well spent in worship at his feet. You know it doesn't really matter how long you've been away. Just let his Spirit cleanse you and be restored today. Come home. Your Father really loves you. Come home. It's where you ought to be. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment, for he stands with arms wide open. Please don't wait another moment. Come home, my child. Come home. Down through the ages, many people have tried to stop the power of God's word. They've tried to control it and even destroy it, anything, so it would not be heard. But the word has survived, and it's very alive, and it still has the upper hand. Before we came along, and after we are all gone, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. the eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. From beginning till now, it has not lost its power. It's still God's inerrant word. From cover to cover, it's still a bestseller of any book in the world. Written down on those pages are the answers for the nations and the truths to guide their paths. But whatever they decide, there
stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of the King James Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand, forever stand. Sailing on a journey, one dark stormy night, the disciples on board the ship were filled with fear and fright. But Jesus surely showed them winds and waves obeyed his will. For he quickly calmed the tempest when he whispered, peace be still. He can say peace be still. He can say peace be still. When he says peace be still, all the winds and seas obey. If there are storms in your soul, he is still in control. He can say peace be still to your soul. Sailing on a journey over the sea of life, often we're tossed about from the storms of sin and strife. But Jesus is the captain, he's the master of the sea. No matter what may happen, he can still speak peace to me. He can say peace be still. He can say peace. Peace be still. When he says peace be still, all the winds and seas obey. If there are storms in your soul, he is still in control. He can say peace be still to your soul. And if there are storms in your soul, he is still in control. He can say peace be still to your soul. Fall and the lightning strike, the waves may toss me to and fro. I'll walk across the valley, I'll climb up the mountain, may wear me out and take its toll. But by the grace of God, every step I trod, he is my joy in everything. That's the reason, that is why I always have a song to sing. I always have a song to sing, composed by Jesus Christ, my King of Kings. Amazing grace. His grace plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile, smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, he is why I always have a song to sing. Oh, Satan, he may come and try to steal away salvation song in me and you. Sometimes he may be subtle, other times full blast, and try to make us sing the blues. But we are overcome through the blood of Christ. What happiness his mercy brings. That's the reason, that is why we always have a song to sing. I always have a song
song to sing, composed by Jesus Christ, my King. His amazing grace Grace plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, He is why I always have a song to sing. He is my reason, He is why I always have a song to sing. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. You say I'm not able, I'm too young or I'm too old, and I can't sing or teach, and no title do I hold. Lord, what can I do? For I want to do my part, and I want to help the hurting with all of my heart. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. My family shows no interest, and my friends have gone so far. Though I've tried my best to reach them, their hearts just seem so hard. Lord, what can I do to help bring them back to you? For my friends are lost and dying, and my words cannot get through. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret place, calling on your name. That's something I can do. I can pray. You can pray. I know you'll hear us, Lord, when we pray. I can pray. There is nothing like the joy of sweet salvation, knowing that my past has been erased, and life is just a fresh and new beginning.
impossible by just a touch of grace. It was the Oh, it was the blood that cleansed me from the inside out. Giving Me a calm assurance far beyond my greatest doubt. When I knelt down at the altar, heaven listened to my plea, and I felt a newfound glory from my head down to my feet. And I know it was the blood saving me. Oh, I know it was the blood saving me. Oh, what mercy, just to know my blessed Savior reached way down from heaven's throne to me. There's not a single debt to hold against me. The price was fully paid on Calvary. It was the Oh, it was the blood that cleansed me from the inside out. Giving Me a calm assurance far beyond my greatest doubt. When I knelt down at the altar, heaven listened to my plea, and I felt a newfound glory from my head down to my feet. And I know it was the blood saving me. Oh, I know it was the blood saving me. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and he bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory. No, it was the blood saving me. Oh, I know it was the blood saving me. Saving me. Satan led my soul astray. Satan led my soul astray. I drifted from the straight and narrow way that leads to happiness and life eternal. But to Jesus I did pray. To the Lord I humbly pray. He heard my prayer, rescued me that very day. Praise God, I'm free, free from every chain of sin. I've been set free by the grace of God. I'm free with a settled peace within. No more the paths of sin I trod. I'm free. Heaven's gates I'll enter in. The blood has cleansed every sinful stain. I'm free. Praise the living God. I'm free again. Soon the pearly gates I'll see. Soon the pearly gates I'll see in heaven. Soon I'll live eternally, and then I'll never die but live forever. Friends and loved ones wait for me. Friends and loved ones wait for me. I'll sail up high to the sky because I'm free. Praise God, I'm free, free from every chain of sin. I've been set free by the grace of God. I'm free with a settled peace within. No more the paths of sin I trod. I'm free. Heaven's gates I'll enter in. The blood has cleansed every sinful stain. I'm free. Praise the living God. I'm free again. I'm free. Heaven's gates I'll enter in. The blood has cleansed every sinful stain. I'm free. Praise the living God. I'm free again.
and kings. Amen. A blessed morning po sa ating lahat. Good morning po sa mga live viewers natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ilan yung viewers natin dyan, Sir Mark? Good morning po sa ating 18. Ayan, sa 18 viewers natin this morning. Good morning po. Batiin po muna natin lahat habang yung mga leaders ay nag-prepare sa ating virtual. Ano po? Good morning po kay Nanay Modesta Armas. Yan, good morning po, Nay. Kay Ma'am Vicky, good morning po. And Ma'am Myra, magandang umaga, Ma'am. Ma'am Heidi. And Sir Salvador Bore, good morning po. Si Ma'am Rachel, good morning po. Sir Juni, magandang umaga po. Kay Ma'am Joyce. Sino ba? Sir Ariel. Yan, good morning, Sir Ariel. Kararating rin ni Sir Ariel. Si Ma'am Flor. Good morning po, Ma'am. Sir Gilbert. Kay Ma'am Nelda. Yan, si Ma'am Nelda. Si Sister Lizelle. Yan, good morning. And alam ko dyan si tatay ngayon, ano? Yan, si Sister Lizelle, sino pa, Sir Mark? Sir Asherto. Ayan. Good morning po si Ma'am Sheena. Ma'am Sheena. Sheena ba? Tama? From San Fabian Mission. Ayan. Good morning, Ma'am. Ayan. Good morning po. And si Ma'am Beth. Good morning, Ma'am. And kay Ma'am Isabel. Good morning po sa inyo pong lahat. Please, i-share nyo po yung link na ating devotion para marami pong makapakinig sa umaga pong ito. Ayan. Habang nagpre-prepare si Sir Tom, ay alam niyo po napakaganda ng ating devotion kaya make sure na mag-stay po kayo hanggang matapos. Ayan, ang pinag-uusapan nga po dito ng mga fathers ay walang iba kundi all about family. Ayan, family. Na kung paano buong family ay maglilingkod sa Panginoon na buo. Ayan, kaya ito po yung pinag-uusapan po natin dito. Good morning po sa inyo dyan, Sir Tom. Bati po muna kayo, sir, and kayo na po daw maunang mag-share po, Sir Tom. Okay, good morning sa bawat isa. Good morning, Brother Meshach, and lahat ng nandyan sa simbahan. Nandito ako sa Camp 7, and again, with me is tatlong tatay at ilang nanay. Dalawa. At saka ang mga young people dito. At Amen, mabait ang Diyos sa bawat isa. Mabuti ang Diyos, sorry. Ano, Sir Meshach, ako mag-start na ako? Yes, sir. Magsimula na daw po. Yeah. Sige, sir. Magsimula na po kayo, sir. Sige po. Sa ginagamit nating verse, sa topic natin, ay sa Proverbs chapter 29 verse 18 says here, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. So dito muna sa second phrase bago yung vision, but he that keepeth the law, happy is he. Masaya ang isang tao, ang isang pamilya na
nandyan yung salita ng Diyos, hindi ibig sabihin ay sa buhay ng isang pamilya ay hindi naihiwalay yung salita ng Diyos. Kanya dito sa mga kapatid natin dito sa Camp 7 ay yun yung lagi nating binabanggit na wag nating hiwalay ang sarili natin sa salita ng Diyos sa simbahan at part na ng buhay na ito na yung buhay natin at magiging rest assured, magiging happy tayo dito. Okay, so now where there is no vision, itong vision na binabanggit dito ay again it provides a sense of direction and purpose. Pagka meron kang vision ay as a father, for example, sa pamilya, meron kang saan mo dadalhin yung pamilya mo. Yan ang ibig sabihin niyan. And so ano ang purpose ng bagay na gagawin natin sa pamilya natin? Okay, and so sa purpose na yan ay hanapin natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin at doon tayo mag-maximize mag-maximize na lahat ng as we work out that purpose yung pag na natin na work out natin yung at nandoon na tayo i-work out natin yung purpose ng Panginoon na may kasiyahan at yung nag-glorify natin pa rin ang Panginoon. Kaya ayun nga sa isang institution, isang organization, isang company na gusto nilang lumago yung kanilang business, for example, ay their vision and mission are both essential components of their company's strategic plan, kanya so with a family, a Christian family ay maganda itong merong direction yung pamilya at strategize natin considering the yung term natin diyan yung pagsingit ng Satanas at na manggugulo sa ayaw niya na itong vision natin, itong direction ng pamilya natin na sinit up natin ay ayaw niya na mag-prosper o magkaroon ng saysay. Kaya those are things that we have to consider and that is why as a family again yung salita ng Diyos ay hindi dapat nawawala sa pamilya at in a week ay hindi lang minsan, hindi lang second or dalawang beses na mag-aral tayo ng salita ng Diyos, kundi kung kayang araw-araw din, so be it. So, for us not to, kasi sabi dito, the people perish. For us to prosper, not to perish, ay, ayan, katulad po ng nasabi ko. Yan lang po muna, Sir Meshach. Thank you. Sir Tom? Check. Thank you po, Sir Tom. Ayan. Sabi nga ni Sir Tom kanina ay hanapin natin ang purpose ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya nga yung pinag-uusapan po dito ng mga fathers ay all about having vision sa pamilya. Sabi nga ni Sir Tom ay hanapin natin ang purpose ng Diyos sa ating pong buhay. Yan. Paano natin malalaman yung purpose ng Panginoon sa ating buhay? Sabi nga ni Sir Tom ay dapat ang Diyos ang nag-glorify. So ibig sabihin, yung purpose na yun, yung vision na yun, yung gusto pong mangyari natin sa ating pamilya ay
ang Diyos po ang masaya. Ano po? Ang Diyos ang nag-glorify. Ano po? Sabi nga, narinig natin lagi sa ating mga pastor, sa ating mahal na pastor, maaring hindi man masaya yung mga tao sa paligid natin, pero kung alam natin na yan ay para sa Panginoon, ang Diyos ang nag-glorify, yan yung purpose ng Panginoon. Ano po? Kaya yun yung napakaganda. At sabi nga rin po na narinig natin ay may direksyon na maayos ang isang family, ang isang pamilya, ano po, kung sa Diyos nakabase ang ating vision. Ano po, kaya napakaganda po nun narinig natin kay Sir Tom na totoo po yun, ano po, anumang vision, anumang plano na hindi nakabatay or nakabase sa Panginoon, hindi Panginoon ang pundasyon, ay walang maayos na direksyon po ang pamilya. Ano po, walang maayos na direksyon ng pamilya. Ano po, kaya nga dito sa ating simbahan ay tinuturo po ng ating pastor, tinuturo mula sa pulpito, ito po mga host natin na fathers, na leaders, na ating naririnig, na ang pundasyon po sa ginagawa na vision, ano po, particularly sa mga fathers, ano po, na nagpaplano sa pamilya, ay ang pundasyon ay ang Panginoon. Ano po, ang pundasyon ay ang Panginoon. Ayan, kasama na natin ang ating pastor. Ayan. Baka nag-aayos pa lang sila doon. Ayan, antayin natin. Kaya nga po, napakalaga ng mga devotions na ito. Ano po, napakalaga ng mga devotions na ito. Para ito kasi yung tutulong sa atin para magkaroon tayo ng maayos na vision. Ano po, maayos na vision sa kakagulo na pala dun. And anyways, sila ay nag-aayos pa lang dun. Antayin natin ating pastor. Wala pa si Sir Edgar. Baka, ano na? Ay, nagpapalod ba lang? Baka saktong pagtapos natin dito ay makapag-join na si Sir. Hindi. Ayan. Kaya nga, napakaganda ano po ng devotion natin dito. Maganda yung nabanggit nga ulit ni Sir Tom na hanapin natin ang purpose ng Diyos sa ating pong buhay. Ano po? Kasi sa pamilya, iba-iba ang plano ng bawat membro eh. Hindi po ba? Iba-iba ang plano ng bawat membro, pero dito sa ating simbahan, tinuturo na kung ano ang vision ng simbahan, ano yung vision ng ating pastor, ano yung vision ng Diyos sa ating buhay, ay doon tayo magbabase ng ating plano. Doon tayo magbabase ng ating pong vision. Kaya kinakailangan nyo, ang buong family po talaga ay hindi hihiwalay. Ano po sa simbahan? Ano po? Hindi hihiwalay sa simbahan. Kung ano yung plano ng church sa bawat pamilya na naririnig natin, of course, walang ibang pinakaplano ang simbahan po sa ating pamilya kundi yung maglilingkod buo. Ano po? Sa Panginoon. Ano po, maglilingkod buo sa Panginoon. Napakaganda na yung tatay merong ministry, yung mother merong ministry, tayo mga young people ay meron rin ginagawa para sa Panginoon. And from that naniniwala po ko na makikita natin kung ano yung vision ng Panginoon sa ating pong buhay. Ano po, makikita natin kung ano po yung pinaka-purpose ng Diyos sa ating pong buhay. Ano po? At naniniwala po tayo na kung yun ang susundin natin, yung purpose ng Diyos sa ating pong buhay, ay meron pong maayos na direction, maayos na patutunguhan ang family. Ano po? Kasi dalawa lang naman yan. It's either dalawa lang ang direction eh. Ano po? Kahit pag hindi mo susundin yung vision ng Panginoon, may direction ka pa rin naman. Yan. Ngunit, kapahamakan nga lang. Ano po? Pero pag sa Panginoon, napakaganda po na pag ang Diyos ang susundin natin, yung vision natin ay nakabatay sa plano ng Diyos sa ating pong buhay, ay maayos ang direction na ating pong buhay. Ano po? Nandun yung blessings ng Panginoon. Kasi maaring nakikita natin ay tama sa ating paningin, pero sabi nga ng Bible, there is a way that seemeth right unto men, but the end thereof are the ways of death. Ano po? Ganyan ang mangyari kung ang ating pong vision, ang ating pong mga plano ay hindi po natin ibabatay sa plano ng Diyos
sa ating pong buhay. Ano po? At kung wala diyan ang at kung wala ang purpose ng Diyos. Ano po? Kaya thank you po Sir Tom. Napakaganda ng na-share ni Sir Tom sa atin. At papakinggan rin naman natin ang ating pastor dyan. And kung okay na sila Sir Domark. Yan, Sir Domark at si pastor ay magkasama ngayon sa Meneses family. Yan, siguro nag-aayos pa lang sila. Ano po? Kaya nga habang nag-aantay, sinasabi ng Bible dito na pag sinabi kasi nating purpose ay yung intention po natin eh. Yung ating intention, yung ating aim, yung ating goal, ayan, yung ating plan, yung ating target, ano yung tina-target natin, ano yung goal natin. Kaya nga maalala po ninyo, ano po, ngayon ay January 25 pero naaalala po ba pa rin natin yung mga goals natin? Ano? Naalala pa po ba natin yung mga sinet natin na goals? Kasi pag meron kang goals, meron kang vision, ay meron kang maliwanag na purpose. Ano po? Meron kang maliwanag na gustong mangyari. Ano po? Meron kang maliwanag na nakikita. Ano po? Meron kang maliwanag na nakikita. Kaya nga napakaganda kasi na kapag meron tayong purpose sa ating pong lahat na ginagawa ay hindi na tayo manghuhula. Ano po, hindi po labo-labo yung ating ginagawa. Ano po, sa ating po mga ministry, napakaganda na meron tayong goal. Ano po, meron tayong vision. Ano po, napakaganda na pag meron tayong vision, meron po tayong goal sa ating ministries para sa Panginoon, ay hindi ka tatama rin actually. Ano po, hindi ka tatama rin sa iyong ministry. Hindi mo maiisipan na gampanan lang kung kailan natin gustong gampanan yung ating ministry. Ano po? Hindi pwedeng mangyari 'yon. Ano po? Bakit? Kasi meron kang plano, meron kang target, meron kang gustong mangyari. Ano po? And sa ating mga ministries, for example, sa kung saan man tayo nilagay ng Panginoon na ministry, example, nilagay tayo sa choir ministry. Pag meron kang goal na gusto mo ay maging faithful ka dyan, meron kang goal na dapat wala akong mamimiss, wala akong absences, ay hindi po ba yun yung mag-motivate sa atin upang gampanan ng maayos yung ating ministry? Oh. Pero kung wala po tayong goals, wala tayong vision man lang, yun nga po yung sinasabi ko po at naririnig natin sa ating pong pastor, sa ating mga leaders dito, sa mga fathers na talagang walang mangyayari. Ano po? Kaya napaganda na magkaroon po tayo ng vision para sa Panginoon. Ano po? So, Sir Edgar, good morning po sa inyo. Sir, bati nga po muna kayo, sir, sa ating mga viewers. And then, kayo na rin po yung sunod, sir, na mag-share. Okay, morning po sa atin lahat. Dito po ako sa kila Brad Jose, Buliago family. Amen. At medyo na late. Pero huli man ay tuloy-tuloy pa rin. Good morning sa lahat. Good morning sa mga bawat pamilya po. Yan sa village, yan sa studio, mga full-time, tigit sa lahat sa bawat isa sa atin. Okay, at napakaganda yung tinatalakay po natin patungkol po sa ating tema about vision. Dahil paulit-ulit naman yan na binabanggit po natin at napakalaga po na tayo po ay magkaroon ng maayos na vision sa ating pamilya. Lalong-lalo na sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Okay, at anyway, ay video na late man pero tuloy-tuloy po tayo. At ako naniniwala na ito ay magbigay sa atin ng napakalaga pong prinsipyo, lalong-lalo na sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Okay, at kasama ko si Brother Jose, kanyang may bahay. At si Bea natulog. At ginigising pa yung mga bata.
Okay, at let me start. Umpisahan ko lang dito sa may Biblia na tingnan natin yung naging vision ni Joshua sa kanyang pamilya. Dahil napakalaga po na maunawaan po natin kung ano yung kahalagahan ng vision. So lalong-lalo na yung importansya ng pagkakaroon ng vision sa ating pamilya. Okay, sabi ni Joshua, ito yung naging conclusion niya eh. At ako yung niwala na ito ay hindi na nangyari na sinabi niya na nagkaroon siya ng katagumpayan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon together with his family, kundi kung wala siyang vision na nagawa. Sabi niya rito in 24:15, Joshua, and if seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. So si Joshua ay hindi naman siya namimilit, pero sabi niya, mamili kayo. And that is a decision. Ayan po yung mensahe sa revival. Decision making at managing our decision. Sabi niya rito, choose you this day whom you will serve. So, ang Biblia kasi ay nagtuturo o kaya tayo po ay tinuturuan para tayo po ay magkaroon ng maayos na desisyon sa ating paglilingkod sa Panginoon at maging sa ating pamilya. Sabi niya, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood. Kung ikumpara natin sa kapanahunan natin ngayon, ay sige, mamili ka. Mamuhay ka ng kamunduhan o makapaglingkod ka sa Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, choose you this day. At kung pipiliin mo ang maglingkod sa Panginoon, ay sabi ni Joshua, ay dadalhin ka rin sa maayos na kalagayan. Andoon yung prosperity at yung tinatawag nating success. Binanggit niya bago pa man ay sabi niya rito, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yun po yung napakagandang conclusion ni Joshua. Pero ito yung puhunan niya. Ito yung pangako ng Diyos sa kanya. In chapter number 1, in verse number 8, sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So sa bawat pamilya po natin, sa bawat vision po natin, ay gagawa tayo ng napakalagang desisyon. Without a biblical vision or decision na gagawin po natin, ay kailanman hindi tayo magtatagumpay. Kagaya yung ginawa ni Joshua, kung saan ay sinunod niya itong napakagandang prinsipyo na tinuturo ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag nating ihiwalay mula sa tatay, nanay, hanggang sa mga anak, itong salita po ng Diyos. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng maayos na kalagayan, katagumpayan, at kapayapaan po natin. At ano pa, kasunod nito, but thou shalt meditate therein day and night. So huwag nating kakaligtaan na basahin araw at gabi. Sabi ng Biblia, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. So ang Biblia po natin ay napakakapal. Wala mang litrato ito, pero ang prinsipyo na ibibigay niya sa ating pamilya ay napakahalaga. Kaya huwag nating kaligtaan na basahin. Sabi rito, day and night. For then, ito na yung napakagandang resulta. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Morning po sa ating pastor. So ito po yung napakagandang prinsipyo na naibibigay niya. So tatalakayin ko lang sandali. What is the importance or benefits of having a biblical vision for our family? Dahil napakaganda na magkaroon tayo ng vision or goal sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng ating pastor kahapon o kagabi, ay magkaroon tayo ng maliwanag na plano at desisyon sa ating ginagawa para sa Panginoon. For example, itong devotion po natin, pag hindi natin pinaghahandaan, ay hindi natin talaga ma-achieve yung pinakamahalaga, pinakamataas na resulta ng kalagayan ng paglilingkod sa Panginoon. So what is the importance or benefits of having a biblical vision for our family?
So, present ko kanina yung decision. One decision na ginawa ni Joshua, that is serving the Lord with his family. At ito ay napakalagang prinsipyo na kailangan po natin. Because a biblical vision for our family should be a joint effort of parents and the church. Andon yung involving in the ministry. Andun yung tinatawag nating participation from all family members. Dahil hindi pwedeng si tatay lang, si nanay lang, o kaya si panganay lang ang maglilingkod. It should be the whole family. Ito yung napakagandang makuha natin. At napakalaga po. So it is important to create a supportive and encouraging environment sa ating tahanan. Meron bang nag-i-encourage palagi sa atin? Rather than the Word of God. Tuwing tayo po ay magde-devotion, makikinig ng preaching, at magde-devotion po tayo, ay napakalaga na ang encouragement po natin o yung environment sa ating tahanan no other than the Word of God. So, kailangan po yan ng bawat miyembro ng ating pamilya. So, everyone feels valued and heard the importance of the Word of God. Dahil pag hindi natin bibigyan ng halaga ang salita ng Diyos, ay kailanman hindi tayo magtatagumpay. Kagaya rito, unang-una, first point is strong family relationship to God. Magkaroon po tayo ng strong family relationship sa Panginoon. Dahil pag wala tayong maganda o kaya matibay na pananampalataya at matibay na pundasyon sa ating pamilya, o yung pamilya natin ay walang matibay na relasyon sa Panginoon, magulong pamilya yan. May kanya-kanyang pamilya ay may kanya-kanyang activities yan. Pero pag ang buong pamilya ay iisa yung tinutumbok o kaya iisa yung pinaglilingkuran po natin, hindi iba-ibang pinaglilingkuran, ay andan yung strong family relationship to God. Kaya napakalaga yung training natin. So bigyan natin ng quality time na mag-train. Maging yung ating sarili, i-train po natin yung ating sarili. Just like Joshua. Alam niyo ba na hindi narating ni Joshua kung hindi siya sumunod, nakinig, at nag-train sa kanyang pamilya. Hindi niya maaabot yung tinatawag dito na good success sa kanyang buhay. So magkaroon tayo ng strong family relationship to God. Sabi nga ng Proverbs 22:6, alam naman natin, memorize ng mga bata. Train up a child in the way he should go. So anong patutunguhan ng bawat anak po natin at maging yung pamilya po natin kung hindi natin ituturo, i-train at ilalapit sa kanila yung kahalagahan ng salita po ng Diyos. And especially, magkaroon po tayo ng vision sa ating paglilingkod sa Panginoon. So bigyan natin ng quality time sa pagtitrain. Especially, mga parents, ay kailangan po natin mag-train. Sabi ng ating pastor, huwag tayong tamarin palagi na gumawa ng mahalagang bagay o tama para sa ating pamilya. Okay, let's train them. Sabi ng Biblia, to have a strong family relationship. Pangalawa, ano ang naidudulot? Ano ang importance or benefits? Kahalagahan, ibig sabihin, andoon yung tinatawag nating character development. Alam nyo ba na unti-unti, hindi biglaan yan eh. Makikita natin, ang mga bata ngayon, kabataan, ay hindi natin, bakit? Dahil sa influensya ng kamunduhan. Andyan na yung gadgets, andyan na yung social media, andyan na rin yung tinatawag nating mga influensya ng mga kabataan sa kapanahunan natin ngayon. Ay pag hindi natin haharapin yan, hindi natin kukontrahin yan mga pamamaraan ng mundo, ay matatangay ang ating mga pamilya. So kailangan po natin yung character development. I-develop natin, ibig sabihin, through the Word of God na ating naririnig, ay unti-unti madidevelop yung kanilang pagmamahal sa Diyos, madidevelop yung character,
at madedevelop yung paglilingkod nila sa Panginoon. At napakasaya ang isang pamilya na buo, na sama-sama, na nag-aaral dahil lahat, both members of the family ay natututo mula sa tatay, nanay, ay pagsama-samang nakikinig ay andoon yung character development. And lastly, ay ito yung tinatawag nating spiritual growth ng bawat miyembro ng ating pamilya. Sabi nga ni Peter, ay andoon yung tinatawag nating let's grow in grace sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dahil hindi natin magagawa ito ng sarili natin. Sarili nating pamamaraan, sarili nating kaisipan, sarili nating wisdom. Pero pag ginamit natin yung wisdom ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, ay tayo po ay andoon yung tinatawag nating patuloy na paglago po natin sa ating pananampalataya. At wala nang ibang gabay po natin kundi yung salita ng Diyos. Yung vision na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga napakahalaga po yung biblical vision for our family. At yun ay, sabi ko nga kanina, it is a joint effort mula sa magulang, sa bawat miyembro ng pamilya at ang simbahan. Hindi natin pwedeng ihiwalay yung tinatawag nating house of God, the pillar of ground and truth na kailangan po natin sa ating pamilya. Okay, so andon yung discipleship, andon yung spiritual guidance. Okay? Maliban sa guidance ng salita ng Diyos, guidance ng mga magulang, at higit sa lahat, guidance ng Panginoon, at yung guide ng ating pastor sa ating simbahan. Okay? So yan po yung ilang mahalagang bagay o benefits pag meron tayong biblical vision. We have a strong family relationship to God, at yung character natin ay patuloy na nade-develop, at character na magagamit po natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon. And then, andon din yung patuloy na paglago ng ating spiritual na buhay mula sa miyembro ng ating pamilya. At yan lang, good morning and God bless po sa bawat isa. Thank you po, Sir Edgar. And of course, ay nandito na si Brother Domark and ang ating pong pastor. Ano po? Yan. Thank you po, Sir Edgar. Amen. At pakinggan naman po natin Alright, ang ating magandang, pastor. Thank you, Bishop. Thank you, Margar. But thank you sa inyo. Medyo nalit lang, dire-diretso yung tulog eh. O, kala ko nga si Brad Chris na makikita ko, si Brother Rolly naman nakikita ko. Brad Buddy pa naman nakikita ko eh, kala ko eh. Kala ko si Moses na eh. Sige. Alam niyo, napakaganda talaga itong ginagawa natin. Talaga namang very encouraging itong ginagawa natin. Kasama din natin si Kelvin. Kelvin, nasan ka? Sir, nandito po kami sa bahay nila Persus. Yung tatay niya, kasama ko ngayon. Siguro kape. Bahay ni? Si brother nyo. Good morning. Okay. Anong pangalan, Brad? Antonio po, Antonio. Brother Antonio, sir. Antonio. Good morning, Brad Antonio. Good morning sa iyo. May magandang umaga. Nandito na kami sa village. Pagkatapos ng devotion ay may kasalan na dito. Dire-diretso na kami sa kasalan. Kasi beauty na si si Mami. Naka-hairdo na siya, Pambira. May camera lang ako na maayos, i-focus ko to eh. Parang siya, couples. Pwede pala.
Handa na sa couples night pala ito eh. Pambira. Sige. Sino Mark? Pakinggan muna natin. Ano, Mark? Okay, good morning po sa ating lahat. Sandali lang po ako magsasalita. Ang oras po natin ay Kasi yun ang bili ni Tintin. Sandali ka lang magsalita, sabi niya. Ayan. Magandang umaga po. Ngayon, napatuloy natin pinag-usapan yung paano tayo magkaroon ng vision, especially sa ating tahanan. No, mahalaga po na magkaroon tayo ng vision at tandaan po natin, lagi sinasabi ni Pastor na yung vision na tinatawag po dito ay it is from the mind of God and from the heart of God. So yung vision dito ay mula yan sa Panginoon. Kaya ang makita natin, so pahalagahan natin na yung mga vision natin na ginawa natin sa ating buhay ay dapat makita natin na ang Panginoon talaga ang pangunahin. Kaya minsan nagkakaproblema lang sapagkat marami tayong pagkukulang, no? Kaya ang gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga is a lack of vision, no? Paano natin ma-overcome yung ating pagkukulang sa salita ng Diyos sa ating vision. Kaya ang sagot natin dito ay bigay ko na yung punto is seek God's guidance, no? Kailangan natin makita yung gabay natin sa ating pamumuhay, no? Especially sa mga vision natin. Sabi ko nga, ang vision ay ito yung isip ng Panginoon, from the mind of God, from the heart of God. Ito dapat ang isa sa buhay natin. At ito yung dapat makita natin na dapat gabay natin ang salita ng Diyos. So, papatunayan ng salita ng Diyos dito sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kaya sino ang magdadirect sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya makita natin yung vision natin dito, dapat ito yung hanapin natin. Ito yung hanapin natin sa ating buhay. At ito yung i-treasure natin sapagkat wala na pong ibang tamang gabay sa buhay natin para sa maayos na pamumuhay ng salita ng Diyos. Walang iba, magtiwala tayo sa Diyos. No, trust in the Lord. So kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, paano mo magagawa yung vision mo? Paano mo magagagampanan ang patutunguhan mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Kasi tayo ay marami tayong pagkukulang. Sabi nga, dami tayong pagkukulang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero wag nating hayaan na mawala ito. No? Kaya meron tayong salita ng Diyos. Ito dapat ang gabay natin. Ito yung magdadirect sa atin, sabi nga ng Bible. No? Kaya kung magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso, hindi yung buong magtiwala tayo sa Diyos ay compliance lang. Yung buong puso talaga. No, kaya puso ang nilagay diyan with all thine heart. No? And lean not unto thine own understanding. Kaya in all thy ways acknowledge Him. Sino dapat ang sa lahat ng ginagawa natin, sino dapat ang laging na-acknowledge natin? Walang iba kundi ang Diyos. Kasi siya yung magdadirect sa atin Hindi yung material na bagay. Kaya wala tayong ibang titingnan sa buhay natin kundi ang gabay natin ang salita ng Diyos. Kaya yun ang makita natin sa bawat pamilya natin na dapat yung kakulangan natin sa salita ng Diyos, kakulangan natin sa pagsunod sa salita ng Diyos, kaya magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Huwag nating ito yung gabay natin, huwag natin ihiwalay sa ating buhay, sa ating pamilya. At ito sabi na ng Book of Proverbs, apply thine heart.
no, i-apply natin ito sa ating puso, sa ating buhay, at doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Yun lang po, sir. Good morning. Thank you, Brother Mark. Okay. Sige. Alam niyo kung bakit iikot mo ka naman. Yan. Dito na kami. May mga andito na yung mga mothers dito. Yung mga fathers at magiging father. Kung pagpapalain ng Diyos to, may lahi ito. Yan, okay. Nandito na. Si pinaka-youngest namin dito na magiging tatay. Nandito na si Tatay GR. Kung babalik na rin yung pangalan mo, RJ, ha? Ayan, nandito na eh. Ayan, okay. Sige, mga tatay dito. Bradabado, si Batari. Siyempre, yung siga dito, si Bataroli. Ba talaga siga dito, Sir Vivian? Baka may masiga pa. Ang siga dito talaga si Brother Rolly. Pero may trade or siya. Yung maganda dito. Para yung tiger eh. So, alam mo bang pinakamabangis hindi yung tiger, yung nagtitrain sa kanya. Alam mo kung bakit nag-uusap tayo na meron tayong goals, meron tayong mga vision, meron tayong decision. By March, ang pag-uusapan natin ay paano tayo gagawa ng decision. Pero next week, o buong buwan ng February, ay ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan, because sabi nga nila ay ang February ay Valentine's Day. Pambira kaya makita mo, parang iba na yung itsura ni Sister Vivian eh. Pang Valentine's Day na talaga. Pambira. Magandang beauty siya eh. Kaya yan ang pag-uusapan natin patungkol sa pagmamahal ng Panginoon. Bakit pinag-uusapan natin lahat ng mga to? Kaya natin pinag-uusapan ito sapagkat gusto natin na lahat ng bagay ay mailalagay sa kaayusan. Alam niyo, pagka isang bagay, wala sa ayusan, ay automatic na magulo yan. Kaya natin pinag-uusapan, meron tayong vision, meron tayong goals, meron tayong tinuturuan tayo paano tayo gumawa ng decision, tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng ministry, paano maglingkod sa Panginoon. Bakit? Upang tayo ay magkaroon ng kaayusan. Yan. Okay, so dito tayo sa may sa may 1 Corinthians 14:40. Very simple. The verse is very simple na pag-uusapan natin. Okay, sabi dito ay let all things be done decently and in order. So makikita natin let. Alam natin. Ibig sabihin, gawin natin ang alin? Ang lahat, sabi ng Biblia. Lahat. All things. All things be done. Lahat ng bagay ay dapat ay nailalagay sa dissenting bagay. Alam niyo, pagkang bagay hindi nagawa ito o hindi nailagay sa dissenting kalalagyan, magulo yan, bara-bara yan. Away-away yan. Maniwala kayo. Away-away, sagutan, magulo, kaguluhan, bara-bara, tsamba-tsamba. Kaya yung sabi nila, swerte-swerte, ay hindi tayo naniniwala sa swerte. Bagamat merong siniswerte. Pero ang tawag natin ay mapalad. Yan, blessing. Yun ang tawag. Kasi sa Bible, dalawa naman eh. Blessing and cursing. Kung gusto blessing, that's very simple, obey. Gusto mo ng
cursing, di huwag kang sumunod. So, anong ginagawa natin? Ang ginagawa natin ay tinuturuan tayo mula sa ating simbahan, mula sa salita ng Diyos. Yan ang ano natin, batayan natin na mailagay lahat sa kaayusan. Kaya sabi dito, let all things be done decently and in order. Yan. Napakalaga na ang mga bagay-bagay ay kinakailangan mailalagay sa tamang kaayusan. Dahil una, sino bang pamilya na gusto lagi magulo? Di ba? Yan eh. Alam niyo, pag ang pamilya magulo, walang saya, di ba? Walang saya. O, kaunting bagay lang, nagkakagulo, nag-aaway-away. O, di ba? Nag-aaway-away dahil sa hugas ng pinggan. Di ba? Ewan ko yung dito. Di ba? Patudunda nga eh. O, sa amin nga nangyayari yun eh. O, sabi ni Belte, pag inutusan ko, bakit ako na lang lagi tayo? O, kasi siyempre kasama ka lagi sa kumakain. O, di ba? Pag ginutusan ko naman, na ikaw hugas, isa na lang kasi wala naman siyang ginawa. O, kita nyo? So, hanggang sa makakarating tayo kay Adan yan. O, saka kay Eva. Wala na. Ganun na lang lagi. O, magulo. Pero pag nailagay sa kaayusan, ikaw maghugas, o ikaw maglilinis sa CR, ikaw maglilinis sa auditorium, ikaw so, may kaayusan. Pag may kaayusan, ay nailalagay lahat sa dissenting bagay. Nailalagay lahat sa maayos na bagay. Di ba nakakahiya? Maliit lang na bagay, sabi natin. Pero, hindi natin nagagawang maayos. O, di ba? Nag-aaway-away pa. Anong mangyayari? Nag-aaway-away. Laging hindi maganda ang relationship. Di ba nakakaya? Kaunting bagay lang nagsisigawan sa loob ng bahay. O, siyempre pag nagsigawan sa loob ng bahay, maririnig yan sa labas. Di ba? Bakit maririnig? Bakit naririnig? Kasi hindi naman bullet proof tong ano niya, hindi naman soundproof tong ano niya. Kabahit natin. Di ba? Hilik nga lang, naririnig. Yung pa kayang sigaw. So, ibig sabihin, mahalaga ito. Kaya tinuturuan tayo. Ito yung dapat vision natin tong taon na ito. O, ito dapat ang vision natin tong taon na ito. O, mamaya tatanungin ko itong mga nanay na ito kung anong vision nila. O, kayo kasi wala nang oras, alas 6, ang bilis naman. O, pero anyways, yan lang muna masasabi ko. Kaya meron tayong pinapagawa tayo ng vision natin. Gawa tayo ng tawag yan, ng goals natin. At kinakailangan magkaroon tayo ng ministry. Alam niyo kung bakit? Kasi para tayo ay masanay ng mga bagay-bagay na ginagawa natin. Maging yung mga sarili natin, lalo na para mailagay tayo sa di ba alam natin maganda? Kahit maliit lang yung bahay natin pag maayos. Di ba? Kahit hindi ka mayaman, maraming pera. Pagka alam mo kung paano maging maayos sa maliit na pera mo. O, naniniwala ba kayo na pagka malaki ang pera mo, tsaka ka lang mag-aayos? Wala yon, hindi totoo yon. Oo. Ang pinakamaganda, maliit pa lamang ang pera natin. Kung kunti ang pera natin, kunti man yan, malaki man yan, ay alam mo kung paano gamitin na maayos. O, di ba? Alam niyo, napakaligtong pag pinag-uusapan natin ito, kaayusan. Kasi, sabi nga natin mga kapatid, pagka ikaw ay maayos, ebidensya yan na ikaw ay godly. Pagkat hindi ako naniniwala, ng taong godly ay magulo, maayos. Magulo. Pag godly ka, maayos ka dapat. Oo. Di ba, sa susunod ko natin pag-uusapan yun. Oo.
Pero yan lang muna. Kaya ko lang sinabi sa inyo, what's really the very purpose why we have goals, vision, o ganun. Kasi para mailagay natin sa tamang ayusan yung bagay. Ha? Depende para. Kaya mga nanay, alam nyo itong sinasabi ko. Mga nanay, alam nyo, ginauubusan ng trabaho ng nanay. Laba dito, linis dito, linis dyan, sisilangan, pambira, grabe. Kaya minsan nakikita ko, pagpasok ko minsan may dami niyang ginagawa. Pagtingin sa akin, parang kakainin ako eh. Oo. Siyempre, kaya sabi ko, kiss muna tayo. Minsan, sinasabi niya, dami nga dito, ganito, ganyan. Ikaw kayo gumawa dito. Sige, sabi ko, ikaw muna magpala doon sa labas. Ayan, so, pare-pares tayo may ginagawa. Pero pagka maayos ang pag-uugali natin, ay talaga namang kahit kaano karami ang gatambak ang labada ni Sister Rose, naka-smile pa rin Sister Rose. So, hindi yung parang gusto niya sunugin yung mga labada niya. Huwag ganun. Matatapos din yan. Nilabo yan. Di ba? So, sabi ko na Pastor, di ko maalala si Ma'am Lerma. Pag naglaba kayo, huwag nyo kaagad gatambak na labada. Huwag kaagad tapusin lahat. Di ba? Kinakailangan, hindi yung labada mo masusunod, ikaw na naglalaba. Kung gusto, sigurado mo na huwag kang sisimangot. Diba? Kasi pagtambak yung labada, kaya mga nanay, masimangot na. Bakit? Kasi kontrolado kayo ng labada nyo. Dapat ikaw naglalaba, ikaw pa rin. Naglalaba ka. Pagka pumasok nakita mo si Brad Bunny, hello sweetheart, ganun pa rin. Hindi yung, nasa nga dito, ang dami ko labada, wala na. Magulo na yun, sinasabi ko. Let all things be done decently and in order. Yan, okay. Ano lang yan? Pampungad lang yan. Okay, sige, dito lang muna. Ito mga nanay nga, gusto kong kasi narinig naman na natin itong gusto ko maiksi lang. Huwag yung kwento nyo maghapong-kapon na. Kaya, gusto nyo gawin sa Panginoon ngayon. Ayan. Please, tapos na ito si di ba? Sister Gina, tapos ka na ba? Di ba? Simulan natin Sister Gina. Ayan. Ano yung gusto nyong gawin ngayon para sa Panginoon? Sandali, tama ba ito? Sister Gina ba yan? Ayan, sige. Ito si Sister Gina. Good morning po sa ating lahat. Yung vision ko po itong 2025, yung family first. Yun. Yung kapatid po sila sa every services, lalo na po sa Sunday po. Yeah. At bumalik po ng hindi lang morning, Sunday afternoon. Yeah. At pangalawa, yun yung prayer po sa loob ng bahay at hindi mawawala sa sarili at laging basahin po yung aking Bible. Yun. At sa pagsasama po sa Bible study, sa disciple din po. Sa aking area, madagdagan po ang aking sinusundo. Wow. Lalo na po yung mga mothers kasi actually pinupuntahan po namin Ma'am Sheila, lagi po silang wala sa Bible study. So yun po ang pinapalo up ko sa mga disciple ko po, sa mga parents. Man. Yan lang po. Man, thank you, Sister Gina. Thank you. Yeah, si Sister Gapita. Alam mo pa, masasabi, hindi pangarap ni Sister. Magkaroon ng mansyon. Wag lang magaya tayo sa LA. Sige. Nakikita din mo. Kaya ang vision ko po sa ngayon po, February at 25 ay kagaya din yung sinabi ni Ma'am Queen na
unahin po disciple yung mga family, yung mga anak ko. Yun. Yung burden sa kanila na sila, kahit sinasabi mo sila sumusunod, kaya yun, nabasa lahat ng friends nila ay mabuo kami at bumalik kami nagsisimbahan niya. And, At ganun din yung ministry ko na matagal na nawala. yun. Ay, ang goal ko ngayon ay sasaya sa nursery. Kahit Yeah. nursery na lang kasi may Pwede. ako naman akong lalagay ko doon. May ministry ako. Yun lang po. Mo lang ilagay si Brad Tamato sa nursery. Good morning po to everybody. 25 yung family part wala kayong bayaw na hindi nagsa-church and then ayusin ang maling pag-uugali pag-away ang tuloy-tuloy lang kahit anong mga problemang dumarating sa buhay. Yes, yun lang yung pangalan niya para makilala kayo ng buong mundo. Diba? May balik ko yung isang na ano ko yung alam natin yung nababasa. Gusto ko ibalik yung pag-disciple ko sa mga pamangkin ko sa kasi Man! isang inaano ko isang inaano namin kasi wala na nga kasi sabi ko anak ko kapatid na hindi pa siya ano na Patay na si Kati, no? tapos sumunod ulit yung Ay, gano'n. pastor tapos Ay, na ay, tapos na si oo Gandang umaga po sa ating lahat. My vision po is dahil sa management yun, pagpapatuloy pa rin po natin kalikat ko pang buhay Yun. namin. At laging ini-encourage din po namin ng sarili namin, lalo na sa mga anak ko, na lalo na po na hindi po namin kasama na hindi Asan na pala? Yan. transfer na po sa baba. Saan baba? Kasi hindi na po sila magkasya sa higaan, nag-aaway sila. Kaya nag-decide kami na yun na lang ang gagawin kasi kaysa naman doon siya sa labas natutulog or yung anak namin nasa nagtitent lang dyan sa labas. Kaya masyado po yung sobra po yung burden namin this last year then nag-move on na po kami ngayon. Kaya thankful po namin sa Panginoon kasi yung Holy Spirit po niya ay lagi pong naggagabay sa amin. Lalo na po yung bawat nakakausap ko kahit dyan sa may mga parents sa school na wag kang mawala, prayer ka pa rin. Kasi yan naman ang pinangawakan. Kaya kahit yung mga anak ko is lagi namin ini-encourage, attend, kahit kami. Mag-attend lang tayo kahit hindi naman tayo nakikinig. Yun, yung ministry, yung ano, kapalang araw, makakamit din yan. Di lang ngayon, siguro kasi nawawala, dumating din yung araw, magawa, gawain. Yun lang. Ano nyo, magandang matutunan nyo kasi magandang matutunan nyo. Ito number 1 ha. Kahit saan kayo pupunta na lupalo, pagka ang hindi pangunahin sa inyo ay Diyos, simbahan, sabihin ko sa inyo, mananatiling magulo kayo, magkakagulo kayo. Kasi tinan nyo, sa tahanan, sis, pakinggan nyo to. Anong relasyon dapat ayusin? Relasyon sa Diyos. Because you have a established good relationship with your family members. Kung wala kayong magandang relationship sa Diyos, yung muna ang iaayos nyo. Katulad yan sa nagsisimba si Saman. Bakit mas baba siya?
Yung ba na sinasabi mo? Ay, si Michael, lalo na saan nagsisimba ngayon? Hindi, saan nagsisimba? Pero alam mo, iba yung araw-araw kasama yung mga anak niyo. Ang hirap niya. Alam nyo, kahit gaano ka. Wala sila kahit ang hirap ng buhay. Oo. Yun na nga eh. As soon as possible, balik mo yan. Balik mo. Dapat kasi, nagkukonsulta kayo minsan. Kasi Oo. naawa sila kasi nakikita Oo, pero mas nakakaawa yan pag walang sinisimba na araw, yan, narinig salita ng Diyos. Hindi, ang yung araw-araw. Oo. Katulad ngayon, araw-araw nasasabihan mo, araw-araw nasasabihan ninyo, mag-asawa. Iba yung araw-araw at saka tuwing Sabado lang. O tuwing Linggo. Ewan ko sa inyo ha. Ako nga, malalaki na itong mga anak ko. At kahit na kayo. Ayan. Papuntahin na dito para hindi na iyakan. Oo. Ganun lang naman kasimple. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Let all things be done decently and in order. Ilalagay nyo sa kaayusan kasi mahirap pagka nagwatak. Ang family members, napakahirap yan. Ang malungkot nga, kahit na nasa isang bubong kayo, kung watak-watak naman ang kaisipan ninyo, puso nyo, wala rin yun. Alam mo, sa totoo lang, ako meron akong kung paaaralin ko itong mga anak ko sa labas, na kahit hindi ako kukuha ng pera sa simbahan, kaya kong gawin yun eh. Oo. Pero bakit ko gagawin yun? Kausapin ko lang marami akong mga kakilala. Pero bakit ko gagawin yun? Bakit hindi ko ginagawa yun? Kasi ang paniwala ko na kailanman di ko nababaguhin, yung ginagawa namin sa Panginoon ay wala nang higit na doon. Sige nga, meron pa bang higit na maglingkod sa Panginoon? Wala na. Oo. Meron pa bang higit na magkaroon ka ng simbahan, magkaroon ka ng Diyos, magkaroon ka ng pastor, magkaroon ka ng ministry sa church? Wala nang higit yan. Kaya makita nyo, yun ang gustong gawin ng diablo sa atin. Di ba kayo pwede matulog doon? Sa bahay niyo doon? Bakit hindi? Ha? Amulog. yung speech namin yan. Di ba? Pag na naman yan, okay na yun. Pero alam mo nung araw, sige, di ba, pagkano kausapin ko si Fred Arthur, mag-uusap tayo. Dapat kasi nakikipag-usap kayo ang gagawin ninyo. Hindi ba lang kung hindi nyo tinuturing na tatay nyo sa Panginoon? Wala. Ay, hindi. Pagdating sa inyo, magaling kayo. Ito sasabihin ko sa lahat. Pagdating sa inyo, kayo mga miyembro, pag may problema kayo, kahit wala kayong problema, huwag nyo sasabihin na yun kasi busy si Pastor. Bakit hindi nyo dapat sinasabi yan? Kasi kayo yung sinukuan ko ng buhay. Kayo yung pangunahin ko. Sa totoo lang. Sabihin nyo yan. Sabihin nyo lang. Huwag nyo sasabihin na, kasi busy Pastor, hindi ko makausap. Hindi. Huwag ganon. Kayo yung miyembro ko, kayo yung miyembro natin dito. Kayo pa rin ang pangunahin. Yan ang totoo niyan. Okay, sige, at least nasabi mo yan. Pagkano mag-uusap tayo. Iba yung alam nila na kayo mismo. Nila sila, hindi alam nila pero hindi ko alam. Alam mo naman magkakapatid naman tayo. Magkakapatid naman tayo sa Panginoon. Sige, dyan lang muna. Kasi naririnig ko na yung naririnig na yung yung bulalo dito. Kaya pasensya na lang muna kayo. Ayan, okay. So wag natin kakalimutan ngayong umaga ay meron tayong napakagandang naririnig na lagi na salita ng Diyos.
Hindi ko alam yung ano, sino bang may cellphone dyan. Batiin natin yung, pero di bali, wala na tayong oras. Oo, salamat sa mga nakinig sa ating mga kapatiran sa Facebook. Hindi ko nakikita. Wala akong third eye, kaya hindi ko nakikita eh. Hindi ko wala kaming ano dito. Ito lang yung ano namin. So, thank you sa inyo lahat. Brother Tom, thank you sa inyo dyan. So, alam ko, may masarap na merienda din kayo dyan. Nasaan na si Brother Tom? Ayan, si Kelvin. Yan, thank you ha. Brother Edgar, thank you rin. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Huwag niyong kakalimutan yung service natin mamaya. Huwag niyong kakalimutan. Yung ating disciples mamaya. Ganun din yung araw ng bukas, siyempre. Linggo yan. Special day yan para sa Diyos. Kaya sama natin yung buong pamilya natin. Sige, ano pang natin na ano dyan. Ayan, okay, sige, nandito kami sa bahay, Brother Tony, Sister Vivian, Bulo, si Lisel, si kanina ay nagluluto. Parang alam din niya talaga magluto eh. Sige, tayo mananalangin. Mag-pray tayo. Dumar, pray ka. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito, sa aming napakinggang mensahe Panginoon, na ito po ang may apply namin sa member council ng salita ninyo Panginoon. Kung kami ay maging maayos Panginoon at ma-organize ang lahat namin gagawin Panginoon sa maghapon. Salamat po sa aming mahal na pastor Panginoon na patuloy pong binibigyan ng wisdom. Kung kami ay may ayos namin Panginoon ang dapat naming ayusin sa aming mga pamilya na pilit ng diablo ay sinisira Panginoon. Salamat Panginoon na andyan po ang salita ninyo, na siya pong gabay namin at ito po yung pangunahin namin sa aming pamilya upang hindi kami ay mas lalo Panginoon na gamitin po sa inyong gawain. At ingatan niyo po kami sa mga gawain sa maghapon at punta sa area, pag-invite, follow-up visitation Panginoon, at yung mga invite namin ay madala namin sa araw ng bukas. Patawarin niyo po kami Panginoon sa lahat namin nagawang kasalanan, pagkukulang, ito po dalangin pa po na Jesus. Amen. Alright, so thank you. That's all. I love you all. And this afternoon. At lalo sa araw ng bukas. Sama natin yung buong pamilya natin. Salamat po. Salamat. Thank you. You may wonder why I do what I do and why I have given my life to serving Jesus and doing His will, working for Him day and night. Well, I can't explain it, it's simple but true, and I started not too long ago. When God made a change, He made a difference, places love deep in my soul. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. Though I'm not fit to be a servant, Jesus has made me an heir to an eternal kingdom way up in heaven that God has gone out to prepare. That's why I'll serve Him while there is still time before the day comes to depart. And what keeps me going and so determined is this love down deep in my heart. Love
makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. It makes me want to tell everybody I see